Tubig. Ito ang pundasyon ng buhay, ang pangunahing elemento na bumubuo sa ating kalikasan at ang buhay na nagbibigay buhay sa ating katawan at kaluluwa. Sa bawat pag-iral ng ating mundo, ang tubig ay laging mayroong napapanuhong papel na ginagampanan. Panligo, panghugas, pamatid-uhaw. Kung minsan nga'y hindi lang ito simpleng pinang-iinom, ngunit simbolo rin ng buhay at pag-asa. Subalit paano kung ang tubig ay unti-unti nang humihina, nawawala? Paano kung ang kasalukuyang tanging bukal ng pag-asa ay nauubos? Sa dokumentaryong ito, ating susuriin ang mga kwentong bumabalot sa hamon ng kakulangan ng supply ng tubig sa komunidad. Gaya na lamang dito sa Paliparan site. Isa sa mga purok na kabilang sa Barangay Paliparan 3 ng Dasmariñas, Cavite. Isa itong payak na komunidad na mayroong humigit kumulang 73,944 na katao ayon sa latest na datos ng City Health Office for taong 2024. At ganito ang karaniwang makikita mo sa lugar. Mga balde at timbang nakasalansan sa kalsada at mga taong naghihintay. Bakas sa muka ang pangamba kung mayroon bang daraang rasyon ng tubig sa kanilang lugar. Umaga, tanghali, hapon at gabi, walang oras na sinasayang ang mga residente. Nilalabas ang kanilang mga container at nagbabakas sakaling dumaan ang truck ng tubig. Gaya na lamang nang nakagawian na ng isa sa pinakamatagal ng residente ng lugar, si Nanay Annabel. Na ilang taon na po kayo nakatira po sa Paliparan site? Kami dito, 23 years na ako nung naglipat kami dito kasi galing kami sa Cainta. Hindi, dito sa Paliparan, hindi talaga ako kasama sa resettlement na mga yung lipat bahay. Galing kami sa Cainta. Kaya nakarating kami dito kasi yung mga kapatid ng asawa ko. At mga kamag-anak namin dito. Kano na po katagal yung problema po sa tubig sa Paliparan site? Yung problema sa tubig, yung bago lang kami dumating dito ng 2009, maayos pa ang tubig. Araw-araw gabi pa ang daloy ng tubig dito. Tapos okay naman. Siguro nung mga ilang taon, mga 5 years bago nangyari yun na nasira-sira na yung mga tulo. Minsan, naka-schedule na kami may tulog kami madaling araw. Tapos mga 5 oras lang, tigil na naman. Tapos ngayon, parang nag-iba lalong lumala. Kasi ngayong year 2000, ang tubig namin, oras na lang. Tuwing may tulog kami ng tubig ng 12 ng tanghali, tapos nawawala 5 p.m. ng hapon. Ayon sa water service provider ng lugar, 5 deep wells ang meron sa Barangay Paliparan. Ngunit 3 rito ay natuyo na, kung kaya't 2 na lamang ang kanilang pinagkukunan ng tubig. Sa patuloy na pagtaas ng populasyon, ay siya ring pagtaas ng demand ng supply ng tubig. Kung kaya't sa ngayon, umaasa lamang ang mga residente sa araw-araw na rasyon ng tubig sa kanilang lugar. Ngunit madalas ay hindi pa rin ito sapat. Bandang huli, mga yun, 2024 na,
lalong lumala na wala na kami ng tubig talaga. Naka-schedule kami every other day. Ayun, pinakakot-hakot namin kasi hindi pwedeng bahay-bahay ang deliver. Kailangan namin ipila yung mga timba, mga drum doon sa kalye na medyo maluwag. Kasi hindi pwedeng ipasok dito sa eskinita. Pwede niyo ba ito sa akin yung daily routine niyo po sa may tubig po? Yung ginagawa ko Sa araw-araw po. araw-araw. Sa araw-araw yung tubig namin. Pag walang tubig, nag-aabang kami dyan sa rasyon. Tapos, ayun, naghakutan kami ng drum doon. Pila kami doon sa may bakante, sa may parko. Tapos, pag dumating na yung nagde-deliver, hinahakot namin dito. Tapos, ayun, ginawa. Nakapaglaba kami, nakapaglinis. Sa loob ng isang araw, maubos din yung mga initin namin. Tunay ngang hindi madali ang pang-araw-araw na gawain ni Nanay Annabel, pati na rin ang mga residente ng Paliparan site. Talaga sapat ang isang truck. Kahit pulong pa. Ito pa, oh. Sa isang rasyon ay nakakailan po na po kayo ng drum po? Oo, mga 2 drum, tapos hakot-hakot. Pag wala na, magpila na naman kami. Kada pangalawang araw. Tapos ayun, gagamitin na naman. Yung hinahakot namin ng tubig, hindi yun nauubos. Ay, nauubos talaga yun. Tapos walang natitira. Siyempre, marami na maliligo, naglalaba. Yun ang ginagawa na. Pila na naman, hindi kami pag wala na. Paano po yung patakaran niyo po sa may pagpila po sa mga Kung sinong mauna, siya yun ang una sa pilahan. Pero pag kasi doon, kailangan binabantayan mo rin kasi yung pilahan namin nawawala yung mga drum, nawawala yung container, lalo na yung timba, yung madaling mabuhat yan habang nagkagulo ng tubig paglagay, malingat ka lang nawawala yung timba, nawawala yung jug. Paunahan kasi ang lagay. Kasi mahirap pag mag-antay ka lang, hindi ka malagyan. Kaso nga lang, minsan pag dala ng truck, hindi nauubos malagyan. Kasi minsan hindi kami binabalikan. Kinabukasan yung mga walang laman, wala. Sa sunod na naman ang pila, bago yun malagyan. Minsan hindi na ako mabalik kasi sa agawan. Yun, napapagod na rin yung nagrarasi ng truck. Tapos mag-asa kami hanggang inaabutan ng gabi. Ating gabi. Minsan nagpupila kami alas 11, alas 10, alauna. Alauna, nasa labas pa kami na baka sakaling makatira ng dagdag. Minsan wala. Ano pong ginagawa niyo kapag wala pong rasyon sa pagpila niyo po ba? Pag walang ration sa pagpila nito, yung ibang bloke kasi may mga may tulo. Gumagamit sila ng mga motor pampaakit ng tubig. Ayun, bumibili kami doon. Isa lang si Nanay Annabel sa daan-daang residenteng nakararanas nito. Ngunit sa kabila ng lahat, patuloy pa ring umaasa na ang suliraning ito'y matutugunan. Para sa akin, parang kung ito sana pagbigyan yung mga tirahan namin na magkatulog kasi may mga gripo naman kami sa rin. Sana bigyan ng pansin kasi ang dami namin reklamo. Hindi naman kami pinapakinggan. Nag-aantay na lang kami. Hindi mapagkakailang ang suliranin sa tubig ay matagal ng problema ng maraming lugar rito sa Pilipinas. Ngunit sana'y mas pagtuunan pa ito ng pansin ng Bawal pamahalaan. sayangin ang tubig. Pinagsabunan na po yan. Pakinggan ang Saan niyo mga po ilalagay yan hinaing at magkaisa Pang hopeless ng niya.
ng kulungan po? Ako, ayaw ko talagang kailip dahil kuryente sa kapan kami. Tapos kawawa naman yung walang tubig. Kahit pansain lang. Kaya nagbibigay ako. Nabigyan ko kasi saan naman sila kukuha tubig? Ang rasyon hindi naman pwede pangsain. Kailangan, kahit naman sa pag, ano nila, schedule nila, Lunes, Merkulis, lagi may tubig kami. O kaya Biyernes. Kahit sabihin mo nga Every other day, kailangan may tubig kami. Tanong kung kailan kami magkakatubig sa mga ano namin, linya. Sa linya namin. Kaya magpila kami tubig eh. Gabi, madaling araw lang po natulo ang gripo. Madaling araw, mga ano po na, minsan mahina pa. Upang bigyang solusyon at aksyon ang hiling ng mga residente ng Paliparan site. Hirap talaga sobra. Hirap talaga. Lalo na sa pag-aantay ng maghahatid ng rasyon. Mahirap yun. Imbis na araw-araw na may trabaho, hindi makatulog ng maaga kasi kailangan mag-antay para magkaroon ng kami ng tubig. Tingnan mo, di pang tapas. Kalahati lang. Nasanay maambunan man lamang sila ng patak ng pag-asa.